'di ba, sa ating pagsasama-sama ngayong gabi na 'to. So sacrifice of praise, okay? Hain o handog ng papuri. Okay, ang ibig sabihin po nito ay magpupuri ka pa rin kahit na mahirap, kahit may kabigatan, kahit may mga pinagdadaanan. Kaya siya tinawag na sacrifice of praise. Kasi usually, ang praise o kaya naman pagsamba ay ah, ginagawa natin, di ba? Na madali, lalo na kapag komportable, lalo na kapag answered prayer. Pero paano kapag hindi? Paano kapag may mga kalagayan, di ba? How to worship when you don't feel like worshiping? 'Di ba? Or why? Why worship even if you don't feel like worshiping? Bakit? Bakit ka magsasamba? Bakit paano tayo sasamba? Kahit na sa pakiramdam natin ay may hirap, meron tayong pinagdadaanan. So, hindi lang po ito parang imo-imo lang, 'di ba, na topic. Pero ito po ay mahalaga. Okay, so 'yan po yung ating pag-uusapan. Anyways, ito ay worship, di ba? Kasi ang worship ay pagsunod sa Diyos. Hindi lamang ito pagbibigay ng kung ano yung karapat-dapat sa Diyos, yung pagsamba dahil kung sino siya, di ba? At kung ano tayo, siya ay mataas, siya ay makapangyarihan, siya yung lumikha sa atin. Pero yung ginawa ni Jesus Christ ay pagsunod sa kanyang Ama, pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama. Di ba? Ito ay worship kasi yun ay hindi lamang pagkanta ang worship kundi paggawa. Hindi lamang ito sa bibig kundi paglilingkod sa gawa. Ito ay worship. Pinag-usapan din natin ito nung nakaraan, 'di ba? Yung self-idolatry na tinatawag, 'di ba? Yung pagtingin sa sarili ng mas higit kaysa sa kung ano talaga tayo o sino talaga tayo. So, Sister Rose Ann ng Bulacan, welcome din po. Okay, Sister Celia Baterna ng Laguna. Welcome. So, worship din 'to kasi you are worshiping yourself. Ano yung gusto mo, ano yung plano mo, yun lang yung bibigyan mo ng oras, bibigyan mo ng resources mo, 'di ba? Yung sarili mo lang o yung gusto mo lang. Ito ay worship din, 'di ba? Kabaliktaran nung dalawa. Yung mahalin yung salita ng Diyos, yung pag-aralan yung salita ng Diyos, yung i-engage yung ating mga isip at ang ating mga utak sa salita ng Panginoon para maintindihan siya, para mas lalo siyang ma-appreciate, para mas lalo tayong ma-inform to be transformed. You worship din itong prayer, 'di ba? Yung pagpuri, 'yun yung ginagawa natin pag kumakanta. At speaking in tongues at iba pang uri ng prayer natin. Worship din yung pagpapatawad, yung pagtanggap ng mga hindi nararapat tanggapin dahil sila ay nakasakit, dahil sila ay nakapagbigay ng sama ng loob o ano pa mang ikasisira natin. Worship din yung ikaw ay mag-sacrifice ng kung ano yung meron ka na mahalaga sa iyo. At worship din yung ikaw ay ah, maglingkod kahit na mahirap, 'di ba? O kaya naman kahit na ito ay hindi lamang nahihirapan ka kundi labas sa iyong comfort zone. Worship din yung ikaw ay mag-share. Hindi lamang ng salita ng God kundi lahat ng meron ka. Kung kinakailangan dahil sa kakulangan ng iba. Ito yung nakikita nating pinanggalingan ng lahat ng worship. Iba na kahit mahirap, sacrificial na pagsunod o sacrificial na pagsamba o pagbibigay ng sarili sa kalooban ng Diyos. Ito yung pinaka buod ng lahat ng worship, 'di ba? So, kaya hindi lamang ito prayer or praise kundi obedience, 'di ba? Kundi ito ay service ang worship. So, sacrifice of praise. Why? Why worship even if you don't feel like worshiping? Bakit, 'di ba? Bakit tayo sasamba? Sa Luke 19 verses 37 to 39, ito yung pagpasok ni Jesus, yung palaspas na tinatawag nila, 'di ba? O parang trip to Jerusalem, pinakahuli. 'Di ba? Ito na yung huling linggo niya. As he was drawing near, already on the way down the Mount of Olives, the whole multitude of his disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works that they had seen, saying, "Blessed is the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest." So, nanggaling sa kanyang mga alagad,
yung nagagalak o kagalakan at pagpuri sa Diyos. 'Di ba? So, kung ikaw ay alagad, you will worship, you will rejoice in worshiping. At yung itataas mo siya, yung pupurihin mo siya, hindi lamang sa pagkanta, 'di ba? Yung pagbanggit ng kanyang pangalan, kahit na wala tayong kailangan sa kanya, 'di ba? Kundi minamahal natin yung siya. Hindi lamang dahil tayo mga alaga, 'di ba? Nagsasalita tayo ng tungkol sa mentoring, sa discipleship. Well, if you are being mentored, if you are being discipled, ikaw ay masaya na magpupuri, 'di ba? Lalo na dahil nakakita ka o kaya naman nakaranas ka ng kababalaghan niya o signs and wonders, yung mighty works ni God. Or nakarinig ka ng mga testimonies ng mga kababalaghan. Diba? So, pupurihin natin siya dahil siya yung hari. Pupurihin natin siya dahil siya yung Panginoon. Dahil siya yung nagbibigay ng makalangit na kapayapaan. Okay, siya ay karapat-dapat na itaas at papurihan. So, disciple tayo kaya tayo magpupuri. Nakakita na tayo ng madami at nakaalam na tayo ng madami tungkol sa Kanya, kaya tayo magpupuri. Kung nag-aaral lang tayo ng tungkol sa Kanya, nai-inform lang tayo. Um, pero dapat yung pinakadulo nun, magpupuri tayo. Magpipraise. Di ba? Susunod. Sa 39 to 40, and some of the Pharisees in the crowd said to him, Teacher, rebuke your disciples. He answered, I tell you, if this were silent, the very stones would cry out. May mga nagrereklamo yung mga relihiyoso. Sabi nila, Guro, iyong sansalain, pigilan mo yung iyong mga alagad. No, you can't. Yung true disciples, magpupuri siya sa Panginoon. At sabi ni Jesus, kung ito, tatahimik, itong mga alagad na to tatahimik, dahil may nakita sila, dahil mayroon silang narinig, dahil mayroon silang nalaman tungkol sa Diyos, di ba? Kaya sila nagpupuri. Meron pa ding magpupuri. Di ba? Sino? Sabi niya, yung mga bato ay magpupuri pa rin. Yung creation ay naghahayag ng kanyang kalalatian. Sila pa din ay magpupuri. Why? Kasi creation were created, including tayo, to worship. Yun yung dahilan kung bakit ang tawag sa ating mga katawan ay templo. 'Di ba? Dati ang temple ni God ay doon pumupunta yung mga tao to worship Him. Para magbigay sila ng sacrifice. 'Di ba? Pero ngayon, hindi na pupunta doon, kundi tayo na ay templo ng God. We are not created to worship. We are not created para pumunta sa isang lugar to worship. We are created para tayo ay maging tahanan, 'di ba, ng presensya ng Panginoon. Okay, upang tayo ay sumamba sa kanya. 'Di ba? Kasi ang tahanan ng Panginoon, kung nasaan yung presensya niya, yun yung lugar ng sambahan. Yun yung lugar na makikita mo yung papuri o maririnig mo yung papuri. Sa Psalm 95 verses 1 to 3, pinag-utos sa atin yung pagpuri. Let us sing to the Lord. Let us, di ba, it's a command. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Okay, yung ating pundasyon, yung ating bato ng kaligtasan natin. Mag-ingay tayo, sabi niya, ng isang may kagalakang ingay. Let us come into His presence with thanksgiving. At tayo ay magbigay ng pasasalamat sa Kanya, dun sa Kanyang presensya. Okay? With songs of praise. For the Lord is a great God and a great King above all gods. Bakit? Okay, bakit natin gagawin natin ito? Singing, making a joyful noise, di ba? Praising God. Bakit? Kasi siya ay God. Great God at that. Great King. And above all the other gods. Ito yung sinasabi niya. Di ba? Kaya nga nung tayo ay hindi pa sumasamba sa totoong Diyos, tayo ay sumasamba pa rin, di ba? Sa ibang paniniwala at ibang mga gods, mga estatwa at mga rebulto at mga imahen. Nandun tayo. Diba? Kinakausap natin yung mga yun. Nagdadasal tayo sa mga yun. Pero natagpuan na natin yung katotohanan, yung totoong God. Yung totoong hari ng mga buhay natin. At karapat dapat siyang purihin. Kantahan, pasalamatan. Sa verses 6 to 7, let us worship and bow down. Worship is a must, is a commandment. Bowing down, di ba? Let us kneel before the Lord. Di ba? Itaas natin yung ating mga kamay, yung ating mga tinig. Di ba? Tayo ay lumuhod sa Kanya. Bakit? Siya yung ating Panginoon at Maker. Siya yung lumikha sa atin. He is our God. We are the people of His pasture and the sheep of His hand. Hindi lamang dahil siya yung God natin, kundi siya yung pastol natin. At kung tayo yung tupa na tagasunod niya,
We will worship. We will worship. So, tupa ka ba? Disciple ka ba? 'Di ba? Ikaw ba ay iniligtas? Ikaw ba ay nilikha niya? Siya ba ay Diyos mo? You will worship. Sa John 4 verse 21, Jesus said to her, dun sa babae na kausap niya dito, na hindi lamang ipapakilala niya yung sarili niya, na siya yung Kristo, siya yung kauna-unahang tao na nakakilala kay Jesus as the Christ, kundi siya ay inanyayahan na tumanggap ng banal na espiritu, at dahil doon pwede na siyang maging worshipper ng God na hinahanap niya. Sabi niya, believe me, the hour is coming when either on this mountain or nor in Jerusalem will you worship the Father. Kasi sabi ng babaeng ito, sumasamba din kami. Hindi lang kayo yung sumasamba ng mga Hudyo. Pero sabi ni Jesus, hindi na kayo sasamba dito sa mountain na ito kung saan kayo sumasamba. Dahil meron silang particular na lugar kung saan lang sila sumasamba. 'Di ba? Mga Samaritana sila. Ang mga Hudyo naman sa Jerusalem, nandoon sa temple, yung kanilang sinasamba. Pero ang sabi ni Jesus, darating yung oras na hindi na sa espesyal na lugar sasambahin yung Diyos. 23 to 24. Dadating yung oras, sabi niya, at ngayon na yung oras na yun, na ang totoong mananamba ay sasamba sa Ama, sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Ang Ama ay naghahanap ng mga taong ganyan na sasamba sa Kanya. Dahil sa Espiritu, at ang mga sasamba sa Kanya kinakailang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Sorry, pag nilalakasan ko yung boses ko, kumakate yung lalamunan ko. So, merong mga false worshipers, merong true worshipers, merong mga sumasamba na totoo at merong hindi totoong sumasamba. Yung totoong sumasamba ay sa espiritu at katotohanan. So, bakit hindi ba espiritu at katotohanan yung iba? Hinahanap ni Lord yung sumasamba sa espiritu at katotohanan. Kasi ibibigay niya sa kanila yung paraan sa banal na espiritu at banal na kasulatan. Di ba? Nakabase yung totoong pagsamba. So, yun yung kanyang hinahanap. Yun yung kanyang pinapansin o binibigyan ng pansin na totoong pagsamba. At sabi niya, hindi na yan lilimitahan sa isang lugar lang o sa isang grupo lang, katulad ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Sa Espiritu. Hebrews 12 verse 28 to 29. So yung Holy Spirit, pag tinanggap natin, we will worship. Kapag hindi ka pa tumanggap ng Holy Spirit, understandable na hindi. Pero you will worship, you will praise. Di ba? Ikaw ay susunod. Ikaw ay gagawa ng kanyang kalooban. Dito naman, sabi niya, therefore let us be grateful for receiving a kingdom. Tayo maging mapagpasalamat dahil sa pagtanggap natin ng isang kaharian na hindi mauuga. And thus, let us offer to God acceptable worship. Magpapasalamat tayo dahil tumanggap tayo ng kaharian. Sabi ni Jesus, maliban ang tao ipanganak sa tubig at espiritu, hindi siya makakakita, hindi siya papasok sa kaharian ng Diyos. So tumanggap tayo ng kaharian. Kung mapagpasalamat tayo dun sa ating kaligtasan na tinanggap, nung tayo nabautismuhan sa tubig at sa espiritu, nung tayo nag-speaking in tongues, nung tayo nanampalataya at nagsisi, tayo magiging mapagpasalamat. At dahil doon mag-offer tayo ng katanggap-tanggap na pagsamba, na merong takot, na merong paggalang, dahil sa Diyos at dahil sa kanyang paghahari. So, ikaw ba ay na-born again na? Di ba? Kung ikaw ay na-born again sa spirito at sa tubig, pumasok ka sa kanyang kaharian. Kung mapagpasalamat ka, you will worship. At acceptable yung worship mo. Yun yung hinahanap niyang pagsamba sa katotohanan at sa espiritu. Romans 1 verses 21 at saka 23. So, anong nangyari sa mga unang tao? Di ba? At dito madidiscover natin bakit tayo sasamba? Okay, ano yung mga dahilan? Parang paulit-ulit, pero para lang ma-emphasize natin na it's in the Bible. Ito yung mga dahilan kung bakit. For although they knew God, kahit nakilala nila yung Diyos, maaaring si Adan at si Eva, o yung mga tao pagkatapos nila, they knew God. Pero hindi nila siya iginalang. They did not honor Him. At hindi nila siya pinasalamatan. Di ba? Katulad ng sinasabi kanina, di ba? You will worship with thanksgiving. Okay? Kapag ikaw ay nakakakilala sa Diyos at ang nagpapakilala sa Diyos ay ang kanyang espiritu at ang kanyang katotohanan. Okay?
Pero kahit nakilala nila yung Diyos, hindi nila siya uh, winership, in-honor. Katulad ng ngayon, di ba? May mga taong tumanggap ng Holy Spirit at para bang hindi sila nakakakilala sa Diyos. Hindi sila nagpipray, pag nag-worship parang okay lang sa kanila na hindi, nagpipraise, di ba? O yung pagsunod. They are not honoring God. At sabi niya, they became futile in their thinking. Ito yung mga sinaunang tao. Okay, naging walang kabuluhan yung kanilang pag-iisip, and their foolish hearts were darkened, nagdilim yung kanilang mga puso. Kapag kilala natin si God at hindi natin siya i-honor, hindi natin siya pararangal, hindi natin siya i-worship, i-praise at hindi natin siya susundin, hindi tayo magsaserve sa Kanya, merong nangyayari sa atin. Our thinking, our hearts, our minds ay naaapektuhan siya. Okay? Nagkakaroon ng disintegration kung sakali. And exchange the glory of the immortal God for images. So, kahit na kilala nila si God, hindi nila in-honor siya, hindi nila winership siya, pero ipinagpalit yung kanyang kalulatian sa mga imahen. Sasamba ka pa rin kasi we are created to worship. Hindi dahil sa hindi ka tayo sumasamba sa totoong God, tayo sumusunod sa Kanya, ay tumigil na tayong mag-worship. Hindi. Ang ipapalit natin doon kay God ay either tao, either sarili natin, either career natin, either uh, relationships, either politics o ano pa mang bagay na doon natin itututok yung ating mga isip, doon natin ibibigay yung ating mga oras, doon natin ibibigay yung ating mga resources at lakas. Doon natin i-dedicate yung buhay natin. Kapalit ng God na nakikilala natin. Hindi tayo tumitigil sa pag-worship kahit na hindi na tayo nag-worship kay God at sumusunod sa Kanya. Kasi susundin pa rin natin yung iba. Kasi gagawin pa rin natin yung iba na dahilan ng ating pananatili at pamumuhay. Kasi we are called, we are created to worship. Kahit atheist, nag-worship yun. Wino-worship niya yung sarili niyang kalooban. So verse 24, therefore God gave them up in the lust of their hearts. Nabasa na natin ito ng mga nakaraan. So, sabi niya, isinuko na sila ni God. Pinabayaan na sila ni God. Saan? Sa kanilang mga pita, sa kanilang mga puso, sa kanilang mga kalooban. Okay, at naging mas madumi pa sila, sabi niya, to the dishonoring of their bodies among themselves. At sinira nila yung kanilang mga sarili. Hindi na nila ginalang yung kanilang mga sarili. Sinisira nila yung sarili nila sa mga kalooban nila na siyang sinusunod nila. Di ba? Yun yung nangyayari. Kapag hindi tayo nag-worship kay God, hindi tayo sumusunod kay God, hindi tayo ready to praise the Lord. Lalo na kapag madali at komportable, hindi lamang tayo na nagkakaroon ng gap sa pagitan natin at ni God. Yung ating humanity, kasi tayo ay created in the image of God. Hindi lamang sin yung sisira sa image na yan, kundi yung hindi natin gawin yung dahilan ng ating pagkalikha, which is to worship God, to praise God, to serve God. Di ba? So, kapag hindi natin gagawin, mas lalong magdi-disintegrate, magsi-self-destruct tayo. And that is hell. The self-destruction of the humanity and the image of God in humanity. Yun yung nangyayari sa atin. 'Di ba? Magpapatuloy tayong masisira ng tuluyan. Pero kapag tayo ay bumabalik sa Kanya, kapag tayo ay nagkakaroon ng intimate na relationship sa God in worship, in praise, in service, 'di ba? Ano yung sinasabi niya? Dahan-dahan yung na tayo binabago sa Kanyang image from glory to glory by the Holy Spirit. So verse 25, they exchanged the truth about God for a lie and worship and serve the creature rather than the creator. We will still worship. Kapag ating ipinagpalit yung God na to at ibinigay natin yung para sa kanya dapat sa iba, we will still worship. Kung saan natin ibinibigay yung para sa God, yun yung wino-worship natin at yun yung pinagsisilbihan natin. Kasi yun yung worship. Yan yung praise. Psalm 115 verse 8, those who make them become like them, so do all who trust in them. Ito yung mahirap. Kasi ito ay sinabi ng kanta dito ni David sa mga tao na nag-worship ng mga idols. Okay, pinagpalit nila yung glory ni God sa mga Diyos-Diyosan na korting tao.
May bibig, may tenga, may mata, may kamay, may paa. Pero walang ginagawa kasi hindi makagalaw. Pero yung kalunos-lunos dito, those who make them become like them. Kung sino yung gumawa sa kanila sa mga Diyos-Diyosan na to magiging katulad nila yung mga Diyos-Diyosan. Wala ding nagagawa. 'Di ba? Walang spiritual na buhay. All who trust them, lalo na yung mga nagtitiwala sa kanila. So, hindi lamang ito Diyos-Diyosan, 'di ba? Wealth, position, um, people, yourself. 'Di ba kung doon tayo nagtitiwala para kay God dapat binibigay natin sa mga 'yan, we will become like them. We will become like those we worship. Okay, so magiging pansamantala na rin tayo katulad ng ating pinaggugugulan ng oras. Magiging ano rin tayo, magiging masama na rin tayo katulad ng mga tao na ginugugulan lang natin ng panahon. Pero kapag ibibigay natin sa Diyos yung sa Diyos at ibigay natin kay Caesar yung kay Caesar kasi hindi naman siya imbalance at hindi naman unfair yung God, we will become like Him. Gracious, di ba? Powerful, loving, compassionate, merciful. Kung ano yung God magiging tayo, kung siya yung wini-worship natin. Hindi siya pansamantala. Di ba? At bakit tayo kulang? Kasi siya yung walang hanggan. At hindi siya yung ating wini-worship at hindi siya yung ating inuuna. Tinawag yung Israel even, di ba, to serve God dun sa wilderness. Sa James 2 verse 19, you believe that God is one, you do well. Di ba? Naniniwala ka na mayroong God na isa lang? Okay. Okay yan. Sabi niya, even the demons believe and shudder. Alam ng mga demonyo, 'di ba, na meron lang iisang Diyos. Pwede silang mag-post na sila ay God din, katulad ni Satan, 'di ba? Gusto niyang maging God. Gusto niyang siya ay worship. At ganoon din yung mga gods and goddesses. Pero alam nila na meron lang iisang Diyos. Pero kahit naniniwala sila at alam nila na merong iisang God, bakit sila demonyo pa rin at kaaway? Bakit sila demonyo pa din at mapapahamak? Kasi hindi nila wino-worship yung pinaniniwalaan nila at nakikilala nilang nag-iisang Diyos. Bagkus, yung sarili nila yung gusto nila na i-worship ng iba. Diba? Yun yung mga demons at spirits na fallen. So, hindi ko sinasabing maging demons tayo, pero magiging kaaway tayo sa kalooban ni God kasi yun yung pinakamataas na kalooban ni God sa atin. 'Di ba? Tayo ay maging mananamba niya. Even magsasacrifice tayo kung tayo magpe-praise sa kanya. Gagawin pa rin natin. So sacrifice of praise, why worship if you don't feel like worshiping? May mga pagkakataon na ganoon, 'di ba? May problema tayo, may mga ano tayo, may mga uh, pinagkakaabalahan tayo, wala na tayong oras. Okay? Sa ating pagsunod, sa ating pagsamba, sa ating pagpuri. Sa Psalm 51 verses 16 to 17, 'di ba? So kailan yung papuri at yung sacrifice ay uh, hindi lang siya religious. 'Di ba? Yun yung sinasabi ni God, 'di ba, sa Isaiah, sa Jeremiah, 'di ba, yung mga taong ito sa bibig lang nila ako sinasamba pero yung mga puso nila malayo sa akin. Ganon din dito nung nagkasala si David, 'di ba? Si David at ito yung sinasabi niya sa kantang ito, for you will not delight in sacrifice. Hindi ka natutuwa, 'di ba, natutuwa sa mga hain, or I would give it. Kasi kung natutuwa ka sa hain, ibibigay ko sa iyo. You will not be pleased with the burnt offering, 'di ba? Hindi ka rin nalulugod sa mga handog na susunugin kasi yun yung religious na paraan ng pagsamba nila dati, 'di ba? The sacrifices of God are a broken heart or a broken spirit and a broken and contrite heart, O God, you will not despise. Pero sabi niya, hindi mo babaliwalain yung sakripisyo ng Diyos. At ano 'yon? Sabi niya, yung broken spirit, yung bagbag na puso na nagsisisi. Even repentance, when you are asking forgiveness dahil nagkasala ka, 'di ba? Yun ay sacrifice of God. Yun ay pagsunod sa kanya at worship sa God yun. Kasi kinikilala natin yung kapatawaran, yung kanyang otoridad na magpatawad. Kasi kapag hindi tayo mapapatawad, mayroong makikita na bahid at dungis sa atin sa araw
ng paghuhukom, 'di ba? Pero pero siya ay magpapatawad sa atin. Pero ano yung heart natin dapat? 'Di ba? Hindi yung gagawin ko 'to Lord, gagawin ko 'yan Panginoon. Hindi. Magsisi tayo, magpakumbaba tayo. Katulad ng sinasabi ni David dito, 'di ba? Yun yung pagsisisi natin na mayroong pakumbabaan. Yun ay sacrifice of God. Kapag bagbag yung puso natin dahil sa ginagawa natin. Even yun ay sacrifice of worship. Sa Jeremiah 7 verses 22 to 24, kinikwento dito ni Jeremiah, di ba yung paglabas ng Israel sa Egypt through Moses. Sabi niya, I did not speak to your fathers or command them concerning burnt offerings and sacrifices. Hindi ako nagsalita sa inyong mga magulang o kaya inutos ko sa kanila yung tungkol sa mga susunugin na mga handog at mga hain. But this command I gave them, ito yung inutos ko sa kanila, obey my voice and I will be your God and you shall be my people. Di ba? So, hindi religion yung ibinigay niya na as long as ginagawa mo yung pagkatay ng mga tupa, yung pagbibigay ng mga sakripisyo ng mga pagkain at mga inumin, okay ka. Hindi. Di ba? Kasi paano kapag nagagawa mo yun tapos hindi ka naman sumusunod? Di ba? Kapag Sabado, ginagawa nila yung dapat nilang gawin pero hindi ka naman sumusunod after that. Pero sabi niya, obey my voice. Sundin mo yung tinig ko. Di ba? At ako ay magiging Diyos mo at ikaw ay magiging bayan ko. Ako ay magiging pastol mo at ikaw yung aking magiging kawan or tupa. Dahil sa pagsunod natin. At yung pagsunod, walang pinipiling lugar, walang pinipiling oras, walang pinipiling araw. Kasi araw-araw, tayo ay susunod. Di ba? At yun ay mas sigit pa sa sacrifice at burnt offerings na hindi palagi. Pero anong ginawa ng Israel? Sabi niya, but they did not obey or incline their ear. Pero hindi sila sumunod at hindi sila nakinig. Naglakad sila sa kanilang sariling payo, yung sarili nilang kalooban yung sinunod nila, and the stubbornness of their evil hearts at yung katigasan ng masama nilang puso yung sinunod nila. And they went backward. Sila ay nag-backslide. Bumalik dun sa dati. Gusto nila lang bumalik sa Egypt. Gusto nilang bumalik dun sa mahirap, dun sa... Kasi bakit? Ang pagkilala sa Diyos ay hindi lamang naintindihan ko siya na ako ay nalalaman ko kung sino siya, siya yung Panginoon tagapagligtas, si Jesus ay Diyos, etc. O kaya naman nananampalataya ako sa kanya. Hindi, pagsunod. Kapag sumusunod tayo, tayo yung sumasamba. Tayo nagsaserve. Diba? Tayo sumusulong, hindi tayo tumatalikod. Hosea 6 verse 6, I desire steadfast love. Ito yung aking ninanasa, sabi ng God. Diba? Steadfast love. Uh, um, yan yung yung agape kung sakali sa New Testament. Not sacrifice. Knowledge of God than burnt offerings. So, tama ba yung sacrifice at burnt offerings? Tama yun. Pero merong lugar yun. Pero yung steadfast love, gusto niyang maging ganun tayo. Yung knowledge ni God, gusto niyang maging malalim tayo. Kasi pwede nating gawin yung mga mga religious na mga disciplines like prayer siguro, praise and worship, o kaya naman fellowship o communion. Gawin natin ito, gawin natin yan. Pero gusto niya tayong maging loving, gusto niya tayong maging knowledgeable of God. Meron pang iba pa, di ba? Oh, gusto niyang maging Marta tayo. Gawin natin yung dapat natin ginagawa. Hindi naman masama yun. Hindi naman niya tinawag si Marta na makasalanan eh. Pero, dalawang uri ng pagsamba yung ginagawa nila. Di ba? Yung ginagawa ni Marta ay pagsamba, ginagawa ni Maria ay ganun din. Di ba? Worship at saka service yun. Kailangan natin pareho yun. Don't just serve, di ba? Kundi i-worship natin yung God na ito. Magkaroon tayo ng time na intimate sa Kanya. At kapag ginagawa natin yun, tayo ay nahuhubog sa Kanyang uh, katangian. Katulad ni Moses nung siya ay humarap sa God, di ba, sa taas ng Sinai. Naging maliwanag na rin yung mukha niya at unti-unti na rin siyang nagiging katulad ng Diyos na nakatira sa liwanag. Okay? Kasi yun yung end ng ating worship. Maging Christ-like. Micah 6 verse 8, sinabi na sa iyo, tao, kung ano yung mabuti. Ano yung mabuti na nire-require ng Diyos? Do justice, love kindness, or mercy, walk humbly. Maging mapagpakumbaba, 'di ba? Ikaw ay maging maging matuwid,
ikaw ay maging mahabagin at ikaw ay maging mapagpakumbaba. So yung ating katauhan ay babaguhin niya. Hindi lamang niya tayo sinasabihan na gawin mo to, gawin mo 'yan, 'di ba? Hindi lamang yung doing kundi yung being, yung pinanggagalingan ng worship. Yung yung proof ng worship ay yung gagawin natin, 'di ba? Nang masigit sa religious lang na paggawa. Romans 12 verse 1. Sabi niya, by the mercies of God. Ano yung mga mercies of God? Kung pupuntahan mo yung naunang mga chapters, 'di ba? Chapter 2, yung chapter 1, bumagsak lahat yung tao sa kasalanan, kadun din sa chapter 2, pero may pagsisisi. Okay? Mercy of God yun, napapatawarin niya tayo. Binibigyan tayo ng oras na magsisi. Mercy ng God na tayo manampalataya sa chapter 4 ng Romans. Mercy ng God na tayo ay magpabautismo sa chapter 6 ng Romans. Mercy ng God na tayo tumanggap ng Holy Spirit sa chapter 8 ng Romans. Mercy ng God na tayo ay ikabit ng mga wild olive branch, 'di ba, sa olive tree ng God. Mercy of God yun, na makabilang tayo sa kanyang bayan, makabilang tayo sa kanyang kaharian. Mercy ng God yun. At dahil sa mga mercy ng God na yan, present your bodies as a living sacrifice. Ano ang magiging magiging respond natin? Ipipresenta natin yung ating mga sarili. Hindi tayo pipilitin, tayo mismo yung magbo-volunteer. Ibo-volunteer natin yung ating mga sarili. Body, sabi niya, a living sacrifice. Mabubuhay tayo na tayo ay sakripisyo para sa Diyos. Laan para sa Diyos. Ready for God. Holy, acceptable. Wala tayong holiness dahil tayo magsasacrifice. Hindi. Namatay si Jesus Christ para tayo maging banal. Yung Holy Spirit para tayo maging katanggap-tanggap. Di ba? At dahil doon, yung ating living sacrifice ay yung reasonable service natin. Yung ating pagsunod, yung ating paggawa, yung ating paglilingkod. Dahil tayo kinaawaan ng madami ng Diyos. Kaya tayo magiging buhay na naglilingkod sa Kanya. Parang mga tupa para sa Kanya. Matthew 4 verse 10. Sabi ni Satan dito sa temptation niya kay Jesus, ibibigay ko sa iyo yung lahat ng kalulatian ng kaharian ng sanglibutan. Worship me. Sabi ni God sa kanya, sabi ni Jesus sa kanya, 'di ba? Get thee behind me, Satan. Dahil nasusulat, tanging ang Panginoong Diyos lang yung sasambahin mo at siya lang yung iyong pagsisilbihan. This is praise and worship, di ba? Di lamang siya yung i-worship siya siguro sa kanta sa bibig, kundi pagsilbihan siya sa kamay. Pagsilbihan siya ng gawa, di ba? Ng buhay natin. Tanging ang Diyos lang. Di ba? Pero kapag ginagawa natin ito ay maglilingkod tayo sa iba. Sa mga saved at sa mga unsaved. Sa mga nasa loob ng simbahan at nasa labas ng simbahan. Dahil bakit? We are worshiping God and we are serving Him. Sa Hebrews 13 verse 15 to 16, through Him, kay Jesus, sabi niya, let us continually offer up a sacrifice of praise to God. Magpatuloy tayo na maghain, sabi niya ng handog ng papuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Okay? Kasi siya yung ating example. 'Di ba sa pamamagitan niya yung Diyos, kasi siya ay gagawa ng makapangyarihan sa atin upang magawa natin ito. The fruit of our lips. At ang fruit of the lips ay hindi lamang prayer, hindi lamang kanta. 'Di ba? Ang fruit of the lips ay testimony, ang fruit of the lips ay encouragement using your lips. 'Di ba na ina-acknowledge mo si Jesus. Okay, na-acknowledge mo yung kanyang pagliligtas at kaligtasan. Sa iba, hindi lamang sa kanta. 'Di ba? Tina-acknowledge mo sa kanya, ina-acknowledge mo sa mga tao na mananampalataya, tina-acknowledge mo siya sa mga tao na hindi. Do not neglect to do good. Wag mong baliwalain yung paggawa ng mabuti at yung pagbabahagi ng kung ano yung meron ka. Yung pag-share ng kung ano yung meron ka. At hindi lamang ito spiritual. Pwede siyang maging material, natural, pwede siyang maging physical na meron ka o financial na meron ka o kahit na spiritual na meron ka. Ito ay good to share. Dahil sa mga sacrifices na to, natutuwa, nalulugod yung God. So, through Him, di ba magagawa natin ito? Kaya tayo ay ginawa niyang hindi lamang kapatid o anak o kaya naman katawan niya kasi sa pamamagitan natin ay gagawin niya yung mga bagay na ito sa pamamagitan natin. So, sacrifice of praise. How to worship when you don't feel like worshiping.
napakahalaga na maintindihan siya. 'Di ba? Na hindi lamang ito pagluhod, hindi lamang ito pagtaas ng kamay, hindi lamang ito pagkanta o pagpananalangin, hindi lamang ito pagbibigay ng testimony o kaya man pangangaral ng salita o pagpapatuturo. Ito ay pwedeng pagbibigay ng kahit anong meron tayo na galing kay God lahat. Kasi binabalik lang natin sa Kanya. Sa papuri sa Kanya at sa paglilingkod sa pamamagitan niya dahil sa Kanya. Si King David, okay, tutuloy ko lang. Alam ko medyo matagal na. Si King David, siya ay sikat na warrior. Pinatay niya si Goliath, yung Philistine, at palagi siyang nakikipag-away para sa kapakanan ng Israel at tagapagligtas siya ng Israel eventually. Pero mas sikat siya na warrior at king. Hindi siya sikat na worshipper at nagbibigay ng papuri kay God. 'Di ba? Tinulungan nga niya yung hari na mayroong depression, mayroong spiritual oppression, pinapahirapan siya ng espiritu si King Saul. Siya ay tinugtugan ni David ng alpa, ng harp. At anong nangyari? Umalis yung evil spirit at dahil si King David ay worshipper. 'Di ba siya ay nag-compile ng Psalms, 150 songs, 'di ba, sa Old Testament. At siya ay worshipper. At nung nagkaroon siya ng puso at plano na itayo yung templo ng Diyos para dun sambahin yung God sa isang permanenteng lugar. Kasi dati, siya ay sinasamba kung nasaan yung tabernakulo, yung tolda na yun, kung nasaan yung presensya ni God since Moses. 'Di ba? At nung time niya, ganun pa din yung tahanan ni God. Sabi niya, itatayo ko yung templo para sa Diyos. Permanente na. At nakita niya yung lugar kung saan itatayo yung temple. At doon sa kung saan yung ani ay nililiglig doon sa lugar ni Arauna. At si Arauna meron siyang threshing floor, 'di ba? Doon nililiglig yung mga ani. At sabi niya, gusto ko yan, yung lugar na yan, gusto ko itayo dyan yung temple. Sabi ni Arauna, lahat ng bagay na ito, hari, ay bibigay ko sa iyo, libre na lang, 'di ba? Nawa, tanggapin ng Diyos itong hain mo na to. Pero sinabi ni King David sa kanya, no, but I will buy it from you for a price. 'Di ba? Gusto ko, babayaran ko sa iyo. I will not offer burnt offerings to the Lord, my God. Di ako maghahain sa kanya ng sinunog na mga handog sa Diyos ko. That cost me nothing. My worship will cost something. Anong sabi ni Jesus? Deny yourself. Anong sabi ni Jesus? Your household will be your enemy. Magiging kaaway mo yung kasangbahay mo. Kapag susunod ka sa akin, your life will be worship, your life will be praise, you will serve me. Pero ito yung mangyayari sa iyo. You will deny yourself, magkakaroon ka ng kaaway, pipersecute ka ng mga kaibigan mo, pati ng kasangbahay mo, ng pamilya mo, at pwede pa nga na mawalan ka ng buhay. 'Di ba? Yun yung sinasabi niya. Kasi worshiping God na hindi nagko-cost ng something is not really worship. Si King David na worshipper, 'di ba? Pagod siya dito. Katatapos lang ng labanan sa mga Pilisteo at meron pa siyang mga Pilisteo na kakalabanin. At nagkaroon siya ng pangarap. Sabi niya, "Oh, that someone would give me water to drink from the well of Bethlehem." Wala siya sa Bethlehem kasi nandun siya sa labas ng bayan ng Bethlehem. At sabi niya, nandun yung isang balon, doon ako kumukuha ng tubig at yun yung gustong-gusto kong tubig para matighaw yung uhaw ko ng pagod ko. Sabi niya, sana merong magdala sa akin ng tubig na yun. Narinig siya ng kanyang mga tapat na kawal. At yung mga kawal niya na to, sundalo niya na to, ay nagpumuslit doon. 'Di ba? They broke through the camp of the Philistines. Um, Siyempre mamamatay sila kapag nakita sila, pero hindi sila nakita, nakakuha sila ng tubig, dinala nila kay King David. Sabi ni King David, he would not drink of it. He poured it out to the Lord. Hindi niya ininom, binuhos niya para sa Panginoon. At bakit ibinuhos niya? Dalawa yung pwede natin makita, 'di ba? Na parang tayo yung kawal ng Panginoon. At si God, parang si David, na yung heart ng Diyos ay ibibigay natin. Okay, sa kanya. Kahit na it will cost us our lives. 'Di ba? So, yun yung isa kong nakita.
yung pagpupursigi nung matapat na mga warriors na sundalo para kanilang ano para ibigay yung ginugusto ng kanilang hari. Pero si King David din at sa kanyang mga tapat na mga sundalo ay meron ding makikita tayo, 'di ba? Dito na hindi niya papayagan na siya ay sambahin dahil sa kanyang mga kakayahan, dahil sa kanyang mga kabaitan, dahil sa kanyang pagbibigay, dahil sa kanyang mga abilidad, dahil sa mga ginawa niya na nakita nila. Kundi ibibigay niya yung lahat ng ibibigay ng tao na pagsamba sa tao kay God. Kasi para sa kanya yon, hindi yun para sa atin. 'Di ba? Kapag nagbibigay tayo, syempre yung mga tao bibilib. Kapag nagsasalita tayo, yung mga tao bibilib. Kapag nagpipray tayo at nangyayari yung mga pinagpipray natin para sa kanila, bibilib yung mga tao. Sana wag sa atin, kundi sa Diyos na dahilan kung bakit natin ginagawa yung ginagawa natin. Because we are also praising the Lord by doing that, by serving His people. Si King David, 'di ba? Nag-sacrifice ng praise. Si Job, 'di ba pagkatapos siyang mawalan ng buhay ay mawalan ng mga anak, mawalan ng kabuhayan, kayamanan, ng kalusugan, anong sabi niya? Ipipraise niya pa rin si God. 'Di ba? Kasi lahat ay binigay niya at pwede niyang kunin lahat. Praise be the name of the Lord. Parang ang bilis si Abraham, 'di ba? Na hinilingan na ibigay yung kanyang nag-iisa at bugtong na anak. Hindi convenient yung worship, 'di ba? And he worship God by giving kung ano yung precious sa kanya. Si Daniel, siya ay nakulong, si Shadrach, Abednego, sila ay tinapon sa oven. Bakit? Si Daniel ay nagpatuloy pa rin siyang mag-worship 3 times a day kahit na illegal. Si Shadrach, Meshach at Abednego, dahil ayaw nilang mag-worship ng false na worship. Kaya sila ay magpapatuloy. Kahit na ito ay kamatayan, kawalan ng safety, kawalan ng freedom, magpapatuloy pa rin sila. 'Di ba? Si Zacchaeus, 'di ba pagkatapos niyang maligtas, nag-worship siya, ano sinabi niya? Ibibigay ko yung mga dinambong ko sa ibang tao. 'Di ba? Ng ilang ulit. Mawawalan siya ng yaman. At siguro mawawalan siya ng kaibigan. Siguro baka itatatwa siya ng mga ibang mga kaibigan niyang tax collector dahil sa kanyang gagawin. Pero i-worship niya si God sa pamamagitan nun. Si Moses, ayaw niya na nandun siya sa Egypt at tatawagin siyang prinsipe. Mas gusto pa niya na siya ay usigin ng mga pag-uusig ni Kristo dahil susunod siya sa God. 'Di ba? Dahil siya ay nagsa-sacrifice of praise. At marami pang iba na mababasa tayo sa salita ni God. Sacrifice of praise. 'Di ba? Nasubukan mo na ba ito? Ito yung ating hindi lamang pagsunod, ito yung ating paglilingkod, ito yung buhay natin bilang mga iniligtas ng Diyos. How to worship when you don't feel like worshiping. 'Di ba? Lahat ng mga bagay na ito ay magagawa natin through Him, by Him, for Him. Kasi hindi lamang ito dahil tayo ay iniligtas, kundi dahil siya ay karapat-dapat na sambahin for who He is. 'Di ba? Kaya natin gagawin lahat yung mga bagay na to. At kapag kulang sa pamamagitan ng biyaya niya, tayo ay patawarin ng Diyos kung hindi natin nagagawa siya. Magandang gabi po at pagpalain tayong lahat muli. So, good evening po sa inyong lahat. At yun na po yung pagtatapos. Ang Panginoon ay sumaatin sa ating pag-praise and worship sa Kanya at pagsaserve sa Kanya. Di lamang ng salita, kundi ng gawa at ng buong buhay natin. Ngayon at magpakailanman. Thank you. Okay na? Leave na tayo? End ko na? Okay, thank you. Okay then.